Mga boss, ang kapangyarihan namin ay hindi galing sa aming apelyido, hindi galing sa posisyon dito sa Davao, kundi galing sa inyong lahat na kababayan kong Pilipino, from Vice President Sara Duterte. Ito mga boss, kahapon nakita natin kung gaano din dumog si VP Inday Sara ng mga kababayan nating mga Pilipino mga boss. Yan mga boss, taong bayan na talaga ang lumalapit kila BP Inday Sara mga boss. At kahit ito sa magkakapatid na mga Duterte mga boss, no, ang kanilang kapangyarihan ay nakikita ng taong bayan mga boss, hindi dahil sa kanilang ama or hindi dahil sa apelyido nila ay Duterte mga boss. Yun ay nakikita ng taong bayan dahil nagsisilbi sila ng tama at tapat mga boss, at talagang hindi sila nananamantala sa taong bayan. Kung ano ang posisyon na iniluklok natin sila mga boss, ay sinusuklian nila ito ng tama at kung ano ang kailangan para sa isang politiko mga boss. Sa Davao City mga boss, kaya naman asenso ang Davao City dahil di natin nakikita ang korupsyon ng pamilyang Duterte mga boss. Nasabi nila corrupt ang Davao City mga boss. Yun ay paninira lang ng mga kalaban. Pero punta ka ng Davao City, makikita mo kung gaano kalinis at gaano kadisiplinado ang Davao City at gaano kaasenso ang Davao City mga boss. Naglalakihan na yung mga mall doon, hotels, at talagang may mga biyahe na paibang bansa sa Davao City Airport mga boss. So ganoon na sila kaasenso. Talagang hindi na mapipigilan, dinadayo o dinudumog na sila ng mga investors dahil sa tiwala ng mga investors doon sa lugar na yon mga boss. Sino ang may gawa kundi ang kanilang pamumuno, at yan ay sa mga anak ni Tatay Digong Duterte mga boss. Kaya naman nagtitiwala ang taong bayan. Kahit si BP Inday Sara, kahit saan siya mapunta, ikutin man niya ang buong Pilipinas, ay pag nakita siya ng mga tao mga boss, ay napapasigaw talaga ang mga tao ng Duterte. Alam niyo bakit? Dahil sa nakikita ng tao mga boss. Dahil sa nagsiservisyo sila ng tapat at tama para sa taong bayan mga boss. Talagang sinisira lang sila dahil sa kanilang ambisyon na makaupo sa pwesto at mapatalsik sila sa 2028 election mga boss. So yun talaga kadumi ang target ng mga kalaban, na hindi sila lumalaban ng patas mga boss. Ang mga taong ito mga boss, nakita nyo sa isinumiting affidavit ng 18 na ex-marine mga boss, ay wala sa mga congressman na yon at mga Duterte na to mga boss, ang mayroon doon ang pangalan nila na sinasabing nakatikim o nakatanggap sila ng mga mali-malitang pera ng taong bayan mga boss. Wala itong mga anak ni Tatay Digong mga boss. At talagang yung ibang mga congressman ay talagang mali-malita ang kanilang tinanggap, sobre-sobre ang kanilang natatanggap kapalit ng pagbagsak ng isang Duterte allies at yung mga Duterte. Pero ang mga taong ito mga boss ay talagang tapat na naglilingkod. Pati yung kanilang ama mga boss. Biruin mo, talagang ang ibang mga politiko ay naglalakihan na yung mga bahay kagaya ng Speaker na Romualdez, may mga eroplano, may mga helicopter, may mga garang kotse, damit, talagang magagarang mga bags. Pero si Tatay Digong mga boss ay yun pa rin yung kanyang suot. Mga luma pa rin at talagang wala siyang magarbo, magandang bahay, bagong kotse. Umuwi pa rin siya doon sa luma niyang bahay sa Davao City mga boss. Wala siyang pinatayong malalaking bahay na bago. So ganun nyo sila makikita mga boss. Kung corrupt ang mga ito, ay talagang siguro kagaya na sila kay kinakagaya kay Speaker Martin Romualdez at Saldico, na may iba't ibang mga eroplano at helicopter mga boss.
So, yun ang talagang nakikita nating umaasenso ang mga politikong yun mga boss at yung mga ibang congressman nandyan na ngayon ay nagtatamasa sa pera ng kaban ng bayan mga boss. So, yan mga boss, ang mga Duterte ay hindi naging kilala kundi sa kanilang apelyido. Naging kilala sila at makapangyarihan dahil sa tapat nilang pamumuno at yun ang nagustuhan ng taong bayan. Kayo ang musga mga boss kung paano magtrabaho ang mga Duterte.